tamis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay. Si Maylene Jacinto Rivera ay isang assistant bank manager sa isang sikat na bangko. Masasabi na isa siyang independent woman dahil magmula nang bawian ng buhay ang kanyang lola Belinda na ina ng kanyang mami Jocelyn ay mag-isa na siya sa buhay na namuhay. Lumaki siya na may sama ng loob sa kanyang mami at daddy Miguel. 8 taon siya noon nang tuluyang maghiwalay ang mga magulang niya at iniwan siya ng mami niya sa poder ng kanyang lola. Hindi naging normal ang naging buhay niya katulad ng ibang mga kakilala niya na buo ang pamilya. Ang mami niya ay nagkaroon ng bagong pamilya at vice governor sa kanilang lugar ang napangasawa nito, habang ang kanyang daddy ay kilalang abogado na may sarili na ring pamilya. May mga kapatid siya sa magulang pero hindi siya nakipaglapit sa mga kapatid sa ama't ina. Advance happy birthday sa iyo, Maylene. Bati sa kanya ni Verna nang puntahan siya nito sa bahay niya kasama ang kaibigan din niyang si Lyode. Happy birthday in advance, Maylene. Bati rin ni Lyode sa kanya pagkatapos siya nitong i-cheek to cheek. Ang aga naman masyado ng greetings ninyo sa akin. Sa Saturday pa naman ang birthday ko at Tuesday pa lang ngayon. Aniyang natatawa sa dalawang matalik na kaibigan since grade school. Si Verna at Lyode lamang ang pinapasok niya sa kanyang mundo dahil pare-pareho silang broken family kaya sila mga nagkasundo. Actually, kaya ngayon ka namin binati para hindi namin makalimutan na ibigay ang birthday gift namin sa iyo ni Lyode. Hindi kasi kami makakasama sa iyo sa araw ng kaarawan mo, girl. We need to go to Davao at 7 to 8 days kami roon ni Lyode para sa kukuha ng eksena ng mga artista para sa bagong movie ng production. Explain ni Verna sa kanya na iniabot ang isang white envelope na ikinataas ng isang kilay niya. Production assistant manager kasi si Verna at head writer naman si Lyode na magkasama sa isang production film. Naman may paganito pa talaga kayo? Pwede naman tayong mag-celebrate after at ano naman kaya ito? Buksan at tingnan mo kasi para malaman mo, no? Nakangiting sagot ni Lyode na halata ang excitement sa mukha. Binuksan niya ang puting sobre at nabasa niya ang itinerary ticket na patungong Palawan. Back and forth na iyon pabalik ng Manila at may 3-day summer vacation package sa isang hotel. Awang ang labing hindi makapaniwala sa ibinigay na gift sa kanya ng dalawa. Summer vacation trip to Palawan, matagal na niyang nais pumunta sa Palawan, pangarap niya talaga iyon nung college pa lang. At ngayon ay isa na siyang bank assistant manager ay hindi pa rin siya nakakarating sa lugar dahil sa sobrang busy rin niya. Kaya naman sobrang saya niya sa natanggap na regalo mula sa mga kaibigan. Grabe kayo sa akin, girls. Thank you dito. Masayang wika niya na niyakap pa ang mga kaibigan na ikinatuwa rin ng dalawa dahil sa naging reaction. Alam namin na matagal mo nang gustong makapagbakasyon sa Palawan, kaya yan ang naisip naming regalo sa'yo. Pambawi na rin sa pagiging missing namin ng ilang days. Sorry Maylene ha, nataon kasi sa araw ng birthday mo ang trabaho naming dalawa. Enjoy your day na lang muna, pangako pagbalik namin magsiselebrate pa rin tayo. Ang sabi ni Verna sa kanya. Sus, hindi na kailangan. Sapat na sa akin ang naalala pa rin ninyo ako. At ito, sobra-sobra nyo na akong napasaya sa gift ninyong ito, no? Thank you talaga, girls. Pangako, ini-enjoy ko ang summer vacation gift niyo sa akin. Okay, buti pa magpa-deliver ka na ng pizza at mag-movie marathon na tayo habang umiinom ng wine na dala ni Verna. Dito na rin kami matutulog ngayong gabi dahil bukas ng tanghali pa naman ang flight namin pa Davao. Ang saad ni Lyode. Kinabukasan nagpaalam na si Maylene sa manager nila na hindi siya makakapasok ng Lunes na pinayagan naman ng manager nila dahil sa matagal na rin ang huling beses na nakapag-leave siya sa work. Kaya naman Friday pa lang ay naka-ready na siya para sa biyahe niya sa susunod na araw. Sakay ng eroplano patungong Palawan ay 2 oras at kalahati ang inilipad ng sinakyan nila Maylene, kasabay ng ibang turista mula Maynila hanggang Palawan. Pagkalabas niya ng airport ay sumakay siya ng taxi
at nagpababa sa Cattleya Lodge Inn kung saan siya maglalagi ng 3 araw at 3 gabi. Inahatid siya ng staff ng lodging inn sa harapan ng kanyang silid at iniabot sa kanya ang card key ng room. Pagkatapos itong mabuksan ay iniwan na rin siya roon. Dahil maaga pa naman ay naisipan ni Mylene na mamasyal na muna sa lugar pagkapasok niya sa loob ng kanyang silid. Nagpalit siya ng suot na damit at bitbit ang kanyang kamera ay naglakad-lakad siya sa tabi ng dagat at nag-enjoy siyang kumuha ng magagandang capture sa lugar na tinatahak ng kanyang mga paa. Nang mapagod ay bumalik din siya sa Lodge Inn. Nagpahinga na muna siya sa loob ng room at nakatulog. Pagkagising niya ay nakaramdam naman na siya ng gutom kaya lumabas muli siya para maghanap ng makakainan. Alas 7 na ng gabi at napansin niyang buhay na buhay ang lugar sa dami ng tao sa labas. Marami siyang nakitang mga turistang foreigner na mga friendly naman dahil binabati siya ng mga ito. Naglakad-lakad siya at nang makakita ng maaaring makainan ay umupo siya sa loob ng isang open restaurant. Nagmasid-masid siya sa paligid niya pagkatapos niyang makapag-order sa waiter na lumapit sa kanya kanina. Habang hinihintay ang order niyang food ay binisita niya ang messenger niya at ang FB niya sa kanyang cellphone. Nag-message siya sa group chat nila ng mga kaibigan niya at nag-send din siya ng ilang selfie photos niya. Napangiti siya nang mabasa niya ang reply nila Verna at Leody sa photo niya at nang dumating ang order niya ibinulsa niya na muna ang phone niya. Hindi naman natagalan ang in-order niyang pagkain at dahil talagang gutom ay wala siyang pakialam sa paligid niya kung may nakatingin sa kanya o wala. Basta siya ay kakain. Nang malapit na siyang matapos ay may lumapit sa kanyang isang dalagita na halos kapareho lang niya ang taas at pangangatawan pero halata sa mukha nito na bata pa. Sadyang matangkad lang para sa edad nito. "Hi miss, pwede ba akong maupo dito?" Tanong nito sa kanya. "Hi, sure okay lang. Malapit na rin naman ako matapos kumain." Balikbati niya. "Thank you, I'm Lorraine. Taga rito lang ako, turista ka dito ate?" Muling tanong nito sa kanya. "I'm Mylene. Yes, kakarating ko lang kanina 3 days akong mag-stay dito para libutin ang buong lugar ninyo." Sagot naman niya sa dalagita. "Wala kang kasama ate Mylene? Mag-isa ka lang? Tawagin na lang po kitang ate, pwede ba?" "Oo, mag-isa lang ako Lorraine. Okay lang na tawagin mo akong ate, mas matanda naman ako sa'yo. Bakit mo nga pala na itanong kung mag-isa lang ako?" "Baka kasi need mo ate Mylene ng tour guide. Pwede ako. Sasamahan kita sa gusto mong pasyalan dito sa amin. Ikaw lang ang magbabayad ng pamasahe ko at ang isang araw ay 200 lang para sa pag-tour ko sa'yo." "Sige na ate, nag-iipon kasi ako para sa pagpasok ko sa college." Wika ng dalagita na ikinapagtaka niya dahil hindi naman mukhang mahirap ang kausap niya. "Tour guide ka pala rito. Ilang taon ka na ba Lorraine?" 16, magse-17, kakagraduate ko lang ng high school. Nag-iipon ako ng pandagdag sa tuition ko for college, kaya nag-guide ako para makatulong sa mama ko. Paliwanag pa sa kanya ni Lorraine. "Mukha namang hindi ka mahirap kung titingnan. Mas maganda ka pa ngang manamit kaysa sa akin. Tingnan mo yung jacket mong suot. Sure akong mamahalin yan. Sigurado ka sa sinasabi mo?" Aniya sa dalagita. "Hindi naman ako lumaking mahirap ate. Namatay na kasi si Papa last year. Si Mama naman ay hindi rin sanay sa hirap. Dati kami ang may-ari nitong restaurant pero naibenta na ni Mama sa bagong may-ari at si Mama ngayon ay naging cook na lang dito." Malungkot na kwento ng dalagita. Okay, gets ko na. Kaya pala, dahil mukha ka namang mabait, sige bukas, i-tour mo ako dito sa inyo. Bibigyan kita ng 1,500 pesos bayad ko sa'yo sa loob ng 3 araw. Okay ba sa'yo yun, Lorraine? Aniya sa dalagita na malawak na pagkangiti sa kanya. "Wow, really ate? Talaga babayaran mo ko ng 1,500? Thank you ate Mylene." Masayang bigkas ng dalagita sa kanya na nagpapalakpak pa. "Saan ka tumutuloy dito ate Mylene?" "Malapit lang dito sa Cattleya Lodge Inn." "Malapit nga lang dito ako. Dito lang sa likod nitong restaurant nakatira. Kaya kung hanapin mo ako ate Mylene, madali mo lang ako makikita. May cellphone ka ate? Pwede kong i-save number mo."
Ibibigay ko rin sa iyo ang phone number ko para kung sakali ay pwede mo akong tawagan o kaya i-message. Mayroon naman syempre, akin na yung phone mo, ako na ang magta-type ng number ko sa contacts mo, then isave mo na lang. Wika niya at ganun nga ang ginawa nila ni Lorraine. Samantala sa malapit sa kinauupuan nila Mylene ay may dalawang lalaki na nakakarinig sa kanila na may masamang binabalak sa dalagitang si Lorraine. Nang mag-vibrate ang phone ng isa sa mga lalaki nakikinig sa usapan ng dalawang babae ay tumayo ito at lumayo. Yes, hello. May nakita na kaming pwede para sa plano mo. Pero sure ka ba rito? Hindi lang isa ang sisirain nating buhay kundi dalawa. Pati bakit naman minor di edad pa kung pwede naman tayong kumuha ng bayaring babae na lang. Tanga ka talaga, Rico. Kung ganun ang gagawin natin, baka mamaya bumaliktad pa ang binayaran ninyo tapos ay ituro tayo. Pati sayang ang perang ibabayad. Dapat virgin yan. At sure kayong minor di edad yan para sa plano nating pagsira sa buhay ni Liam Leveste? Oo na, ngayon na ba? Nakakasigurado akong berhen pa ang babae. Gawin mo na ang part mo at nang matapos na ito. Kung hindi lang kita gusto, hindi ko gagawin itong inuutos mo. Siguraduhin mong maliligayahan ako sa kapalit nito, ha? Okay, tatawagan uli kita. Bumalik ang lalaki sa lamesa kung saan malapit lang ang dalawang babaeng nag-uusap pa rin. Lorraine, may restroom ba dito? Naiihi kasi ako. Tanong ni Mylene na ihing-ihi na talaga. Oo ate, mayroon. Tara samahan kita sa likod, naiihi na rin kasi ako. Wika naman ni Lorraine. Sabay na tumayo ang dalawang babae at naglakad patungong restroom ng mga babae. Pagkapasok nila Mylene ay may dalawang cubicle sa loob ng matapos silang makaihi ay naghugas at naghilamos si Mylene pero nasira ang gripo at nabasa ang bahaging dibdib ng dalaga sa lakas ng pressure ng tubig. Agad na pinatay ni Lorraine ang pinakabukasan ng gripo. Basang-basa ang harapan ni Mylene na tinulungan ni Lorraine na punasan ang katawan ng dalaga. Naku ate, basang-basa ka. Suotin mo muna itong jacket ko. Ti Mylene, mauna ka na rin muna sa labas ate. Biglang humilab ang tiyan ko eh. Pakikihintay na lang ako sa labas. Saglit lang ako. Tapos ihatid kita sa Caltea. Ani ng daligita kay Mylene at tumango naman kay Lorraine dahil abalang pinupunasan pa rin ang katawan. Sige, sa labas lang ako, thank you sa jacket, mamaya ibabalik ko rin sa iyo. Wika niya bago tuluyang lumabas ng banyo. Ang hindi inaasahan ni Mylene ay bigla na lang may lalaking lumapit sa kanya mula sa likuran niya, tinakpan ang kanyang bibig at ilong. Agad na bumagsak ang katawan niya na nasa loob ng lalaki at binuhat siya palayo sa lugar. Nasa loob ng kotse ang dalawang lalaking dumukot kay Mylene nang akala ay ang dalagita ang nakuha. Tinawagan ng lalaki na nangangalang Rico ang kausap nito sa phone kanina. Nakuha na namin. Saan namin to dadalhin? Dito sa Burnham Hotel and Resort Cottage, 18. Bilisan ninyo at ilang minuto na lang ay e-epekto na siguro ang pinainom kong gamot kay Liam. Sure kang walang CCTV dyan ha? Maniniguradong tanong pa na kumidnap kay Mylene. Maayos ako magplano, Rico. Mayabang na sagot ng babae. Nasa labas na kami. Dumiretso na kayo, alam na ng bantay ang pagdating ninyo, sabihin mo, nakabook kayo sa Cottage 19. Malapit lang naman ang cottage kung saan kami ni Liam, idiretso na rito. Okay, sagot ng lalaki at ine-end na ang call. Pagkapasok sa resort ay muling binuhat ang babae ngunit nang makita nila sa liwanag ng ilaw ang mukha nito ay napamura ang lalaki dahil nagkamali sila ng kinidnap. Ano pang ginagawa mo dyan? Ipasok mo na yan dito at nauulol na si Liam, naglalaway ng makatikim ng karning sariwa. Mahinang saad ni Jobel kina Rico. Hindi na nagsalita ang dalawa at sinunod na lang ang utos ni Jobel nang hindi na ipinaalam ang katangahang nagawa nila. Sa loob ng cottage ay inihiga nila ang babae sa ibabaw ng kama at pilit na ipinainom ang tubig na may halong party drugs na pinainom rin nila Jobel kanina kay Liam. Mauna ka na sa labas, ako nang bahala rito. Utos ni Jobel kay Rico na tumalima naman agad kasamang isa pang lalaki. Hinubara ni Jobel ang babae habang si Liam ay nasa loob ng banyo na init sa katawan. Pinatay ni Jobel ang ilaw sa loob ng cottage at saka dahan-dahang binuksan ang pintuan ng banyo na inilak niya kanina. Lumabas ng kubo si Jobel pero sinigurado niyang makukuhanan ang lahat ng pangyayari sa loob.
Ang buong akala ni Liam ay si Jubel pa rin ang babaeng kasama niya sa cottage pagkalabas niya sa banyo. Nakakasigurado siyang may pinainom sa kanyang pampataas ng libido ang babae dahil ramdam niyang epekto ng gamot sa kanyang katawan. Kailangan niyang mai-release ang init ng katawan niya. Sa palagay niya ay may binabalak si Jubel na masama. Nagdadalawang isip siya kung susunggaban ba niya ang babaeng nasa ibabaw ng kama o lalabanan pa rin ang kagustuhan ng kanyang katawan. Napasigaw na siya sa frustration, kaya napabahala na lamang siya dahil hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Lumapit siya sa babaeng natutulog na nakahubad, na kahit na ilaw lang mula sa banyo ang liwanag sa loob ng kubo na sa ibang direction, tumatama ay aninag niya ang kaputian ng babae. Dinaganan ni Liam ang katawan ng babaeng akala niya ay si Jubel. Neromansa niya ang katawan nito na nahimigan pa niya ang pag-ungol at nang mapasok niya ang loob ng perlas na silanganan ng babae ay napaimpit ito ng pag-aray. Natigilan ang lalaki nang mapagtanto niya na hindi si Jubel ang babae sa ibabaw ng kama dahil hindi na birhen si Jubel dahil liberated ang babaeng yon at ilang beses na rin namang may nangyari sa kanila pero gumagamit siya palagi ng protection kaya hindi siya maisahan nito. Pilit siyang itinutulak ng babae na nasa ilalim ng katawan niya, ngunit dahil sa hindi pa rin nawawala ang bisa ng gamot na naiinom niya, ay pinagpatuloy na niya ang pag-angkin sa babae, hanggang sa maramdaman niya na rin ang pagtugon ng babae sa kanyang nagawang kapangahasan at nagpapaubaya na rin ang babae sa kanya na parehong tuluyan dinadarang dahil sa gamot na ipinainom sa kanilang dalawa. Nang mapagod pagkatapos ng pagniniig ay hinihingal si Liam na nagsorry ng paulit-ulit sa babae na mahinang humihikbi sa kanyang tabi. Inagaw na ng antok ang kamalayan ni Liam kaya hindi na siya nakapagpaliwanag pa sa babae. Nakatulog rin si Maylin at nang mauna siyang magising ay agad siyang kumilos upang makakawala sa pagkakadagan sa kanya ng lalaki. Kahit na nahihirapan siya ay kinaya niya. Mabuti na lang at ang damit niya ay agad niyang nakita sa ibabaw ng upuan kahit na madilim sa gawin ng kama dahil may liwanag pa rin naman mababanaag. Mabilis niyang naisuot ang mga nahubad sa kanya. Nasa ibabaw naman ng lamesa ang kanyang sling bag ngunit wala ang kanyang cellphone. Hinanap niya pero hindi niya na makapa sa bulsa ng short niya. Hahanapin pa sana niya ito pero gumalaw ang lalaki sa ibabaw ng kama kaya mabilis siyang tumalilis ng takbo palabas ng kubo kahit na wala siyang sapin sa paa. Naglalakad siya sa kalsada na may dumaang habal-habal na motor. Kinabahan man ay nilakasan na rin niya ang loob na parahin ang driver nun. Kita sa mga mata ng driver ang pagtataka sa ayos niya pero hindi na niya iyon pinansin pa. Kinausap niya ang driver at nagpahatid siya sa Lodge Inn kung saan siya tumutuloy. Nagpahintay siya sa driver ng habal-habal at pinakiusapan na ihatid siya nito sa sakayan patungong airport. Naligo lang siya at inaayos ang mga gamit niya at mabuti na lang may extra shoes siyang dala. Nanghihinayang man sa nawala niyang phone ay hinayaan na niya. Pagkarating sa airport ay bumili siya ng plane ticket pabalik ng Maynila. Swerte pa rin siya dahil hindi nawala ang sling bag niyang bitbit kanina dahil naroon ang kanyang mga ID at cash money na rin. Nang makauwi na siya ng bahay niya, tsaka lang niya uli naalala ang masamang pangyayari sa pagbabakasyon niya sa Palawan na kailanman ay hindi na niya malilimutan pa at sa araw pa mismo ng kanyang kaarawan. Maghapon siyang nag-iiyak sa kanyang bahay sa pagkawala ng kanyang virginity. Nagpasya siyang ibalik sa normal ang buhay niya at wag nang isipin ang nangyayari sa kanya dahil wala rin naman siyang balak na magsampa ng kaso dahil makakaapekto lang din iyon sa mga magulang niya at ayaw niya ang pag-usapan siya ng mga tao at isa pa hindi niya nakita ang mukha ng lalaki. Hindi rin niya nakikilala at wala siyang planong alamin pa. Kinabukasan paalis siya ng bahay dahil gusto niyang mamili para malibang at bumili na rin ng bagong cellphone na hindi na niya maisip ang nangyari sa nagdaang araw. Pagbukas niya ng pinto ay nabungaran niyang isang lalaking nakatayong nakaharap sa tarangkahan ng kanyang bahay. Taas kilay niyang tiningnan ang lalaking seryosong nakatingin naman sa kanya. "May kailangan ka? Anong ginagawa mo sa tapat ng bahay ko?" Paninita niya sa lalaki na hindi umaalis sa harapan niya. "Yes, miss, ikaw ba si Maylin Rivera?" "Ako nga, bakit mo ako hinahanap?"
Wala akong utang sa'yo at hindi kita kilala. Makakaalis ka na, mister, dahil ayoko makipag-usap sa stranger. Sa'yo ba ang phone na to? Tanong ng lalaki na ipinakita sa kanya ang cellphone. Inabot niya ang phone at sinipat ng mabuti at nang makasigurado ay tumango siya. Akin nga ito. Saan mo ito nakita? Ang huli kong natatandaan na wala ko ito sa Palaw. Aniya sa lalaki na hindi na niya itinuloy ang sasabihin dahil bigla siyang nakaramdam ng kaba. I know, sa Palawan ko yan nakita sa cottage na isang resort na malapit sa dagat. Ani ng lalaki nang mapansin ang pagtigil niya. Nanlaki ang mga mata ni Maylene dahil biglang nag-sink in sa utak niya na baka ito ang lalaking kumuha ng kanyang pagkabirhen. Shit, siya kaya ang lalaking yun? Pero malabo naman atang maging siya yun. Sa itsura pa lang hindi mo iisiping rapist eh. Baka nagkataon lang na siya ang nakakuha ng cellphone ko. Malabong maging rapist talaga ang ganito kagwapo. Napapailing pa ng ulo niya si Maylene habang kinakausap ang sarili sa kanyang isipan. Miss, okay ka lang? Tanong ng lalaking pinagmamasdan pala siya. Ha? Oo, okay ako. Thank you sa pagbalik mo sa akin ng phone ko. Pero teka lang, paano mo nalaman na ako ang may-ari nitong phone at pati ang address ng bahay ko? Pagtataka niyang bigla sa lalaki. Miss, baka naman pwedeng sa loob na ng bahay mo tayo mag-usap. Tirik na tirik ng araw at sobrang init na rito sa kinatatayuan ko. Binalik ko ang phone mo, hindi mo man lang ba ako aaloking magmerienda? Sorry mister, pero stranger ka pa rin kahit na ibinalik mo sa akin ang phone ko. One of my rule is bawal sa loob ng bahay ko ang hindi ko kakilala. Kaya hanggang dyan ka lang. Thank you, pwede ka nang umalis. Wait, wala ka bang natatandaan na nangyari sa iyo sa Palawan? Ikaw ba talaga si Maylene Rivera na nakaiwan ng cellphone na yan sa Palawan? Nagtatakang tanong ng lalaki dahil hindi niya mabaka sa mukha ng babae ang epekto ng kanyang nagawang kasalanan rito. Abat, pinagdududahan pa talaga ako. Sa pretty at cute kong ito, pinag-isipan mo pa akong sinungaling? My gosh, pinag-iinit mo bunbunan ng ulo ko. Mister, whoever you are, sandali. Pikong sambit ni Maylene na may kinuha sa loob ng bag niya. Ito ang ID ko. Pakatitigan mo ng husto at basahin mo ang name na nakalagay nang maniwala ka. Dugtong pa niyang wika sa lalaki. Ikaw nga, salamat at pretty and cute ka naman pala. I guess na hindi mo rin nakita ang mukha ko sa dilim. Nakita ko ang phone mo sa sahig ng cottage ng muntik kong matapakan. Nalaman kong Maylene Rivera ang name ng may-ari ng phone nang sagutin ko ang tawag ng kaibigan mo. Tinanong ko sa kanya kung saan ka nakatira at saan ka nag-work na ibinigay naman agad sa akin. Hindi ko ma-open ang phone mo dahil may password. Sinubukan kong tingnan ang buong CCTV sa resort pero wala silang maibigay na record dahil sira kaya hindi gumagana ang mga CCTV nila. Teka lang muna. Ang ibig mo sabihin, ikaw ang lalaking gumahasa sa akin? Ang kapalang mukha mong humarap sa akin at kausapin ako na parang wala lang ang nangyari ng gabing yun ha? Alam mo ba ang kinuha mo sa aking hayop ka? Pinakaiingat-ingatan ko ng ilang taon tapos kukunin mo sa akin ng sapilitang hinayupa ka? Lumayas ka rito at huwag kang babalik pa dahil kapag ako hindi nakatimpi ay baka maghimas ka ng rihas sa kulungan. Lumayas ka rito. Ang kapal mo ha? Ang lakas ng loob mong magpakita at nagpakilala ka pa talagang gago ka? Galit na tura ni Maylene sa lalaki na hindi naman natinag sa pambubulyaw na ginagawa niya. Tapos ka nang murahin ako? Pwede ako naman ang pakinggan mo. Wika ng lalaking kalmante pa rin kahit na nakakagawa na sila ng eksena sa labas ng bahay ni Maylene. Kung ayaw mo talaga akong papasukin sa bahay mo, naiintindihan ko. But we need to talk. Gusto kong ipaalam sa iyo ang lahat ng pangyayari ng gabing maangkin kita sa Palawan. Bakit pa? Wala naman akong planong magdemanda. Kung tutuusin nga, dapat matuwa ka dahil nakaligtas ka sa kasalanang ginawa mo sa akin. Ayoko na ngang alalahanin pa yun, pero nandito ka sa harapan ko na para kang multo na sinusundan ako. Pakinggan mo nga muna kasi ako, miss. Mali ka kasi ng inaakala. Okay, I admit na nakuha ko ang virginity mo nang hindi ko sinasadya. Pero hindi ako talaga rapist. Biktima ka, biktima rin ako. Gets mo, Miss Rivera? What do you mean? Nakaawang ang bibig ng tanong ni Maylene. Papaano ko i-explain sa iyo ang lahat kung hindi mo ko hayaan na makapagpaliwanag? If you want, may nakita akong malapit na coffee shop sa labas ng subdivision. Doon na lamang natin pag-usapan ang totoong pangyayari. Trust me, wala akong gagawing masama sa iyo.
By the way, I'm Liam Leveste and here is my ID card. Gusto mo tawagan mo muna ang isang friend mo at ipaalam na ako ang kasama mo at kapag may nangyari sa iyo na masama, ako ang hanapin nila. Mahabang tura ng lalaki na ikinairap ni Mylene dito. Ginawa niya sinabi ni Liam. Hindi nga lang call kundi message sa group chat nila ni Verna at Leody. Nang masigurado ni Mylene na sina ang message niya, ay inilak na niya ang pinto ng bahay niya at lumabas ng tarangkahan. Sumakay sa kotse niya at sininyasan si Liam na mag-convoy sila papuntang coffee shop. Magkaharapan na sila sa isang table na inokupa nilang upuan sa loob ng shop. Nag-order si Liam ng para sa kanila nang hindi na tinanong kung ano ang gusto ni Mylene, na hindi na kinaangal pa ng babae dahil gusto naman niyang in-order nito para sa kanya. Narito na tayo. Simulan mo na ang pangungumpisal mo, makikinig ako. Aning utos ni Mylene na ikinatingin ni Liam ng seryoso sa kanya. As I've said, biktima rin ako ng pangyayari, pero magsusuri pa rin ako sa nagawa ko sa iyo. I'm sorry. Nang araw na yon, naroon ako para mag-unwind. Gusto kong lumayo pansamantala sa nakaka-stress na buhay dahil pinipilit ng lolo ko na maikasal ako kay Jovel Dominguez na apo na kaibigan ni lolo. But I don't like her. Maraming beses ko na siyang itinaturn down at ipinahiya na kahit anong gawin ng lolo ko ay hindi nila ako mapilit. Hanggang sa nangyari ang gabi na yun sa atin. Ang plano nila ay hahanap sila ng minor de edad na dalagita at gagamitin sa paghihiganti sa akin ni Jovel. Papalabasin nila sa balita na isa ako ang pedopel. Nagkamali naman sila ng nakidnap imbis na ang dalagitang nakausap mo ng gabing yun ay ikaw ang nakuha nila. Hindi ko alam na nakasunod sa akin si Jovel sa Palawan. Ang sabi niya ay nais niya makipag-usap sa akin for once dahil gusto niyang magpaalam na pinagbigyan ko naman. Hindi ko alam na may masama pala siyang binabalak sa akin. Nilagyan niya ng gamot ang inumin ko. Party drugs, alam mo naman siguro yon. Kaya nang gabing nagalaw kita, ang buong akala ko ay ikaw siya. Nang malaman kong virgin pa ang babae sa maniwala ka o sa hindi, pinigilan ko ang sarili ko pero sinakop na ng gamot ang buong sistema ng katawan ko. Mahabang pahayag ni Liam. Sigurado ka na hindi ako ang talagang target at ang dapat ay si Lorraine? Napatakip ng bibig si Mylene dahil pumasok sa isip niya na kung si Lorraine ang nakidnap, kawawa ang dalagita. Naalala niya rin ang jacket na pinahiram sa kanya ni Lorraine na baka dahil suot niya iyon paglabas niya ng banyo kaya siya napagkamalan. Yes, 100% sure dahil nagtapat sa akin kinabukasan ng isa sa naging kasabwat ni Jovel. Dahil hindi ito tumupad sa naging usapan nila. Hindi siya binayaran ni Jovel dahil ibang kabayaran pala ang usapan ng kasama niya at ni Jovel na wala siyang kaalam-alam. Sa ngayon, nakakulong na ang kasabwat ni Jovel. Hayop na babaeng yun, pati ibang tao kahit na minor de edad ay gagawing kasangkapan makuha lang ang nais. Nasaan siya ngayon? Nakaalis na ng bansa. Bago ko pa man nalaman ang ginawa niya, mabuti na lang sa pagmamadali niya ay naiwan niya ang video cam na inilagay niya sa loob ng cottage kaya hindi rin niya nagamit laban sa akin. Malabo naman ang kuha dahil sa madilim. Sinira ko na din ang video cam. So, anong plano mo ngayon? Alam na ba ng lolo mo? Si Lorraine yung dalagita, ano na ang nangyari sa kanya? Hindi ko na ipinarating kay lolo dahil alam kong hindi rin siya maniniwala sa akin. At ang dalagita wala namang nangyari sa kanyang masama. Pinagbigyan ko ang bata ng scholarship at pinag-iingat na rin. Aning sagot ni Liam na napansin ang pag-aalala ni Mylene sa dalagita. Naniniwala ka na sa akin na hindi talaga ako masamang tao? Na biktima lang din ako ni Jovel at hindi ko kagustuhan ang nagawa ko sa iyo? Dugtong pang tanong ng lalaki kay Mylene na tumango naman na kay Liam. Nangyari na, nawala na ang iniingatan ko. Sana lang hindi ako mabuntis. Aniya na nagbigay ng idea kay Liam para matapos ang problema niya sa kanyang lolo. Papanagutan ko ang ginawa ko sa iyo. Kung mabuntis ka, wala naman na tayong magagawa kaya tanggapin na lang natin ang magiging anak natin. Papakasalan kita. Matutulungan mo rin ako sa problema ko sa lolo ko. Babayaran kita ng malaking halaga at kung gusto mo, pagkatapos ng 1 taon, ipawalang bisa natin ang kasal. Umayag ka lang. Ayokong mapilitang magpakasal kay Jovel. Dahil lang sa may malaking utang na loob ang lolo ko sa lolo niya. Nita niyang pag-aalok ni Liam ng kasal. Hoy, Mr. Leveste, ano ako kaladkaring babae na basta mo na lang aalokin ng kasal? Nakuha mo na nga ng ganun-ganun ang pagkababae ko? Ngayon naman gusto mo kunin ang kalayaan ko?
Sinuswerte ka. Agrabyado na nga ako, gusto mo ako pa ang tumulong sa'yo sa problema mo? Ay magaling kang lalaki. No, ayoko. Hindi ako pumapayag. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kung sakali man mabuntis ako, di ko kailangan ng asawa, kaya kong buhayin ang magiging anak ko. Wika ni Maylin na akma ng tatayo sa kinauupuan ng pigilan siya ni Liam. Please Maylin, nakikiusap ako sa'yo. Sa papel lang naman kita magiging asawa. Walang intimate na mamagitan sa atin. You can do what you want. Wag lang ang makipagrelasyon sa ibang lalaki. Babayaran kita sa halagang sapat na para makapagpatayo ka ng sarili mong negosyo. Papalitan mo rin ang kotse mo. Makakalipat ka rin sa mas magandang bahay. 5 million Maylin. Umayag ka lang. Muling pakiusap ni Liam na ikinatigil ni Maylin sa pag-alis at muling naupo. 5 million? Sure ka? Paano naman ako makakasigurado na kaya mo nga akong bayaran ng ganoong kalaking halaga, Mr. Leveste? I'm Liam Leveste, CEO ng Leveste Mining Corporation. Pamilya ko ang nagmamay-ari ng ilang jewelry store sa iba't ibang bansa, ang Brilliant Gold Shop. Kung hindi ka pa rin kumbinsido, this is my net worth, Miss Rivera. Formal na pakikilala sa kanya ng lalaki at ipinakita nga sa kanya ang net worth nito kung gaano kalaki. Nalula ang dalaga sa yaman ng lalaking kaharap, pero kung titingnan kahit super gwapo ng lalaki ay simple lang naman ito. Saglit na nag-isip si Maylin. Naghintay naman si Liam sa muling isasagot ng babae. Okay deal, but I need a contract first para sure na sure ako at di mo ako lolokohin. Kailan tayo magpapakasal? Aning sagot ng dalaga na talagang nanigurado. Thank you, Miss Rivera. Ngayong araw din ay ipapaayos ko ang lahat at sa isang araw din ay magpapakasal tayo sa West. Mabilis na sagot ni Liam sa kanya. Ang bilis naman, talagang desperado kang makatakas sa kagustuhan ng lolo mo, ha? Hindi kaya ako masakal ang lolo mo kapag nalaman na kasal na ako sa'yo? Aniya sa lalaki. Wala naman na siyang magagawa pa kapag kasal na ako. Sa bagay, wala ka bang girlfriend man lang o napupusuan? Sa gwapo mong yan, siguradong maraming nagkakagusto sa'yo. Wala akong karelasyon at hindi ko pa nakikilala ang babaeng mamahalin ko. Kaya nga, ipapawalang bisa rin natin ang kasal dahil baka sakali na makilala ko rin siya pagdating ng araw. Ay, may point ka naman. Mas okay nga yung ganoon. Baka ako rin makikilala ko din ang lalaking mamahalin ko, at least may usapan tayo. So wala nang atrasan, Maylin? Gusto mo bang umatras ako? Naka-oo na ako eh. After a year, annulled tayo ha? Kahit man lang paano naging asawa ko naman ang nakauna sa akin. Sa papel nga lang, okay na rin yun. May kasal sa West sina Liam at Maylin na ang naging saksi ay sina Liode, Verna at abogado na Liam at isang tauhan ng judge na nagkasal sa kanila. Girl, sure ka ba sa pinapasok mong sitwasyon? Tanong na nag-aalala ni Verna. Ano ka ba, Verna? Alam na ni Maylin ang ginagawa niya? Huwag mo nang kontrahin. Hindi naman siya lugi sa Liam Leveste na yan. Pati nasabi na niya sa'yo ang dahilan, di ba kung bakit? So okay na yon. Sabat naman ni Liode na ikinangiti ni Maylin. Siyempre, nabigla ako no. Kakarating lang natin galing Davao. Tapos bigla tayong papupuntahin rito sa judge. Yun pala gagawin tayong witness sa kasal niya. Nag-birthday lang sa Palawan, mag-aasawa na agad-agad. Komento ni Verna. Sorry na girls, nasabi ko naman sa inyo ang agreement namin, di ba? Sayang din kasi eh. Aniya sa dalawa na napao na lang sa kanya. Decision mo yan eh, panindigan mo na lang. Sad ni Verna na ikinayakap ni Maylin sa dalawa. Tumira si Maylin sa bahay ni Liam pagkatapos ng kasal nila sa West. Naipakilala na rin siya sa lolo nito na nung una ay galit sa kanila. Pero nakuha ni Maylin ang kiliti ng matanda, kaya naman mas madalas pa siya ang kasama ng matanda sa pamamasyal nito na minsan ay ikinasiselos na ni Liam sa kanila dahil mas apon na siyang ituring ng matanda. Hindi naman nabuntis ang dalaga na kinapagpasalamat nila nang datnan siya ng monthly period. Nakablatter naman na si Jubel sa immigration na hindi ito maaaring bumalik sa Pinas, na pinagtalunan ng maglolo noon nang malaman na si Liam ang may gawa, pero nang sabihin ni Liam ang ginawa ni Jubel ay nanahimik na ito. Ilang buwan na silang kasal ay hinihingian na sila ng apo ng matanda. Napapangiwi na lang si Maylin kapag yun ang napag-uusapan
kapag nagkakasabay silang kumain sa pagkainan. Malabo naman kasi ang nais ng matanda dahil kahit nasa iisang silid sila natutulog ni Liam ay hindi naman sila nagtatabi dahil sa sofa bed si Liam, sa kama naman siya. Umuwi rin si Liam ng gabing-gabi kaya tulog na si Maylin. Nadarat na ng lalaki, si Maylin naman ay maagang bumabangon at lumalabas ng silid para aniya para iwasan ang lalaki. Malapit nang matapos ang kasunduan nila dahil malapit na ang wedding anniversary nila. At sa mga nagdaang buwan na magkasama sila sa iisang bubong, hindi na iwasan ni Maylin na mahalin si Liam. Nakita niya kasi ang tunay na ugali ni Liam. Mapagmahal sa lolo, mabait sa kasambahay, maayos din siya nitong itinuring na asawa. Ayaw niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman para kay Liam dahil baka masaktan lang siya. Ang hindi niya alam, matagal na ring nahulog si Liam sa kanya. Natatakot lang itong umamin dahil baka mabastid siya ni Maylin at umalis ito bigla sa poder niya. Isang araw after ng anniversary nila, bilang mag-asawa ay magkaharap silang dalawa sa opisina ni Liam. 2 bank book ang inilatag ni Liam sa ibabaw ng kanyang lamesa. May susi rin ng kotse at isa pang susi para naman sa bahay. Sinilip ni Maylin ang laman ng bawat bank book, 5 million ang isa at 10 million naman ang isa na parehong nakapangalan sa kanya. Liam, sobra-sobra ito sa pinag-usapan natin. Hindi ko matatanggap ang iba. Kukunin ko lang kung ano ang pinagkasunduan nating dalawa. Aning saad ni Maylin. Nasasaktan siya sa nangyayari ngayon sa kanila ni Liam. Iiwan na niya ang asawa at ang abuelo na napamahal na rin sa kanya. Maghihiwalay na silang dalawa bilang mag-asawa. Alam ko Maylin at sinadya ko talaga yan dahil sa pangalawang pagkakataon, magbibigay uli ako sa iyo ng another 10 million. Huwag mo lang akong iwan. Huwag na natin ipawalang bisa ang kasal natin Maylin. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa pero alam kong mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Naluluha ang tura ni Liam. Natatakot lang akong umamin sa iyo agad dahil baka hindi pa tapos ang kasunduan ay iniwan mo na ako. But now, hindi ko na kayang isipin na aalis ka. Iiwan mo ako. Nasanay na ako. Kami ni Lolo na nandyan ka palagi. Pakiusap Maylin. Huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwan. Pagtatapat na ni Liam ng kanyang nararamdaman para kay Maylin. Lumuluha naman si Maylin dahil sa kaligayahang nadarama. Tumango siya ng maraming beses, tanda na pumapayag siya sa nais ni Liam na hindi na siya aalis. Mahal na rin kita Liam, katulad mo ayoko rin namang iwan ka. Akala ko talaga hayaan mo kung makaalis sa buhay mo. I love you Liam. Inamin na rin niya na mahal din niyang lalaki. At ang araw na yon ay naging official na sa kanila bilang mag-asawa, hindi na lang sa papel, sa puso na rin ng bawat isa. Napangiti si Maylin sa sarili nang ma-realize niyang para silang pinaglaruan ng tadhana ni Liam. Sino ba ang mag-aakala na ang pagkakakidnap sa kanya sa Palawan ang siyang unang magiging daan ng istorya ng pag-iibigan nilang mag-asawa. Pagkatapos nilang magkaayos ay inaya ni Liam si Maylin na bumalik sa Palawan, sa lugar kung saan naganap ang hindi magandang nangyari sa kanilang dalawa. Pero naging dahilan naman kung bakit sila magkasama ngayon. Pinalitan nila ng masasayang pangyayari. Ang pangit na nakaraan sa loob ng cottage kung saan una niyang naangkin ang asawa kung saan nakuha niya ang pagkaberhe ng babaeng pinakamamahal na niya. 2 buwan ang lumipas, naganap ang kasal nila Maylin at Liam sa simbahan. Sa importanteng araw sa buhay ni Maylin ay kasama na niya ang buo niyang pamilya, ang mami at daddy niya. Pati ang mga half-siblings niya, ganoon na rin ang stepmom at stepdad niya. Nawala na ang tampo niya sa mga magulang dahil kay Liam at sa magiging baby nila na kulang 2 buwan na rin sa kanyang sinapupunan. At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you and God bless.